Ito ang balita ngayon. Trending at viral ngayon sa social media. Ang di umano'y balita. Dating senator na si Franklin Drilon pumalag sa proposal na palitan ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport dahil ito raw ay lantarang pamumulitikan ng mga Marcos. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si It's News King at ako ay inyong tagapagbalita para sa araw na ito. Ako ay naglalayong maghatid sa inyo ng mga panibagong balita mula sa Pilipinas at mula sa buong mundo. Tunghayan natin ang mga pangyayari na nagaganap sa kasalukuyan. At ito na nga mga kababayan, ating senator na si Franklin Drilon nagsalita na kung sino ang magtangkang palitan ng pangalan ng NAIA ay siguradong namumulitika. Ito ang naging pahayag ng dating senator. Ngunit buwelta naman ng mga anti-Aquino ay wala naman ding dahilan noon ang mga Aquino na baguhin ang Manila International Airport. Pero bakit pinalitan pa rin nila ito ng Ninoy Aquino International Airport? Ayon pa sa kanila, hindi naman daw deserve ni Ninoy Aquino ang naturang parangal dahil hindi naman siya naging totoong bayani ng ating bansa. Bagkus, ito pa nga di umano daw ang sumira sa ating bansang Pilipinas. Marami nga sa ating mga kababayan ang nananawagan kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi na lang palitan ang NAIA ng MIA at ibalik ang dating pangalan nito? Dahil hindi naman ang mga Aquino ang nagmamay-ari ng airport, kundi ang taong bayan. Dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dapat lang ibalik sa dating pangalan ng airport natin. Si Drilon, namumulitika. Nasusuka ako tuwing naririnig ko, Ninoy, na wala namang nagawang mabuti para sa Pilipino. Bagkus, siya ang dahilan kung bakit naiwan tayo ng Singapore at ibang bansa. Huwag pakinggan si Drilon, isa pa rin na walang nagawa para sa mga ordinaryong tao. Drilon, ikaw pala ang gumawa ng batas para tawaging bayani si Ninoy Aquino. Di ka nag-iisip, abogado ka pa naman. Tinira mo ang pangalan mo, idol pa naman kita. Noon, hindi ka dapat manalo kahit anong posisyon sa gobyerno. Walang dahilan nga na pinalitan. Dapat MIA talaga ang name. Bakit kasi pangalan ng tao pa ang ipinangalan? Iba isang pamulitika din. Sana alam ni Drilon ang sinasabi niya. Please PBBM, pakibalik na sa dating pangalan ng ating airport. Ibalik sa Manila International Airport para naman hindi na mag-alala ang mga lalapag na pasahero dyan. Dahil sa mga nangyayari noon at sa ngayon na hindi magandang balita sa ating airport. Walang karapatan ng Aquino name dyan dahil wala silang nagawang mabuti sa bansa. Anong problema, Drilon? Wala namang karapatan din ng Aquino na ilagay sa pangalan niya ang MIA. MIA ang pangalan ng airport ng Pilipinas at ito ay pag-aari ng Pilipinas at taong bayan. Dahil sa kasikiman ng mga Aquino, lahat ng pag-aari ng bayan ay kinangkam nila, pati ang personal na yaman ng mga Marcos, kinamkam din nila. Alam ng mga Pilipino, lahat ng tungkol sa mga Aquino ay gawa-gawa lang at puro katang-isip ng mga Aquino at mga kamponya na hanggang ngayon nabubuhay sa matinding ilusyon. Magbago na kayo dahil puro basura ang ipinaglalaban ninyo at wala nang naniniwala sa inyo. Alam nyo, galit na galit talaga sila sa mga, yan po yung problema na yung hinahangaan nilang mga pangulo ay walang nagawa sa buhay. Kaya, pag may mga ginagawa po yung katulad si Pangulong Duterte, dahil sila ang tanging nagawa ng mga Aquino, mga paborito nilang presidente, yung mga hinanga nila, ang tanging nila nagawa ay mga rebulto ng asawa, ng mga magulang. Kaya galit na galit po sila pag may mga malalaking project. Yeah? Sinisiraan nila. Katulad nitong airport. Maganda po yan pag yan nayari yung airport na yan. Malapit po sa Metro Manila, di ba? Ibig sabihin, yung NAIA na problemado tayo dahil sobrang sikip, dito na po lahat po ng taga-norte. Yan na po sila.
international airport na yan. At hindi po doble lang ng NAIA eh. Masyadong malaki to kumpara sa NAIA. Itong ginagawang airport dito sa Bulacan. May katotohanan po ba? Ngayon sinisisi nila, kaya bumaba sa Bulacan dahil nasira yung kalikasan nung nagtayo ng airport. Ganun po yung ano nila eh, no? Panay sira ng kalikasan. Pati nga yung Dolomite, nasira daw yung kalikasan eh. Yan yung mga ano nila, nung nagkaroon ng Dolomite, nasira yung kalikasan. No? Pumangit yung Manila Bay. Alam nyo, ang hamon ko na lang dito sa mga nagpapakita, patuloy na nagpapakita. Hindi naman namin dinidinay eh. Hindi po ka-deny-deny yan na pag bumagyo, nagkakaroon talaga ng basura dyan sa Dolomite. Ano pong beach ang hindi nagkakaroon ng basura pagkatapos ng bagyo? Ibig sabihin yung lahat ng beach, pag bumagyo, marami sa inyo taga-probinsya, marami sa inyo taga-tabing dagat. Totoo po ba yun na sa Dolomite lang nagkakadumi pag merong pagkatapos ng bagyo? Kaya maling-mali. Kung hindi nila mapantayan yung mga proyekto, sisiraan na lang po nila. Diba? O kaya aangkinin. Inaangkin nila. Okay, balik po tayo rito sa Bulacan Airport. Kaya po ako takantaka eh. Hindi naman po ako pinanganak sa Bulacan o ano. Pero nung napunta po ako dyan, 1983 kami napunta dyan eh. Kami po yung mga squatter sa Kamaynilaan, particular sa Quezon City, na dinala po dyan sa Bulacan, sa Sapampalay, proyekto po ni Imelda Marcos sa kanyang settlement, human settlement. No? Binigyan kami ng mga lupa dyan. Ang lupa dyan, titirikan namin. Swerte nga yung mga pabahay ngayon. Swerte nga yung mga squatter ngayon na nililipat, may bahay na kami po. Kung ano yung tinastas namin, na bahay namin, yun din po yung tinayo dun sa Sapampalay. Buhat po, buhat po nung ako ay napunta riyan sa Bulacan. Alam na po namin yan. Pahain po ang Bulacan. Yun lang sa amin na hindi binaba dahil nasa bundok kami. Wala pa pong airport, wala pa po yung sinasabi nyo na ano. Kaya nga, mahirap na lang magsalita rito sa mga hindi taga-Bulacan. May narinig ba kayong umangal ng mga taga-Bulacan? Na nirereklamo nila yung pagtatayo ng airport? Haka-haka nyo. Bakit may second floor? Kahit po walang bagyo, alam po ng mga tao riyan sa may malapit dyan sa Manila Bay, kahit po walang bagyo sa Bulacan, high tide po. Bumabaha po sa Bulacan. High tide lang, walang bagyo. Nag-high tide lang yung Manila Bay. Kamay po ang Bulacan. Kaya po, may second floor para doon po nilalagay yung mga gamit. Inaakyat lang. Ganun lang po ang buhay sa Bulacan. Kung ano-ano na pong, sabi nga ni Kapiling. pati litanya ng climate change nadadamay pa dahil doon sa pagbaha sa Bulacan. Sanay po ang mga tao sa Bulacan na baha. Meron po mga lugar na bahain. No? Hindi po dahil sa kung ano pa man. Okay. Yun kasi pag may mga proyektong magaganda, mali sa pananaw nila, dapat walang galawan. Para hindi sila napapahiya. Okay, punta na po tayo rito kay Pangulong Marcos. Yung pong Ariyan pala. Ariyan pala yun. Meron pong si Pangulong Marcos. Hindi ko nakuna ng picture eh. Nakuha ko ng picture. Narito sa ginagamit kong camera, nariyan eh. Hindi ko naisip yun. Hindi ko tuloy mabasa. Okay, sa pagkakatanda ko na lang, no? Kinakantyawan nila ngayon si Pangulong Marcos dahil ang sabi po ni Pangulong Marcos, mag-i-import tayo ng bigas. At dahil mag-El Nino, magmamahal ang bigas, no? Tapos, ipapakita nila yung speech ni Pangulong Marcos dito sa zona na bumaba ang presyo. Ipapakita na naman niya na magmamahal ang presyo ng bigas. Ano ba talaga? No? Parang gusto nila ipakita na nagsisinungaling si Pangulong Marcos.
Hindi nyo ba naunawaan ang nangyayari talaga sa Pilipinas? Ang purpose nyo lang ba talaga ay bumira lang ng bumira? Una, wala pong masama sa pag-import ng bigas. Hindi po si Pangulong Marcos ang unang nag-import ng bigas. Matagal na po tayong nag-i-import ng bigas. Kung hindi po tayo mag-i-import ng bigas, kaya nyo ba mga 150 per kilo? Eh, yung problema sa inyo eh. No? Inaagapan na nga ano yung mga pangyayari. Nakita nyo naman yung nangyari po sa ating mga palayan. Dalawang magkasunod na bagyo. So ano pong mangyayari? Wala talagang yung mga naitanim. May bilang na po yun. Dapat aanihin nyo. Kahit hindi pa po anihan. Yung mga naitanim, meron na pong bilang yun na aanihin yan sa ganitong etsa. Kasama na po yun sa mga natunaw sa bagyo. Kaya kinakailangan po natin mag-import. Hindi po, napaka-normal po nun ng pag-import ng bigas. Ginagawa nyo lang pong ano. Tapos sasabihin na naman lang, tataas ang bigas. Kala ko ba magiging 20 pesos? May bagyo po eh. May El Nino eh. No? Yan yung hindi mo unawaan ng mga tao na to eh. Napakasimple lang naman pong unawain kung uunawain nyo. Pag kinapos mo ang bigas, kinapos mo ang agricultural products, eh kasi nga nakatanim na sa utak nila, kada mag-i-import, may kumikita. Okay. Dapat po mag-import, may kumita man o wala, dahil kung hindi mag-i-import, okay, kumakalat po tong video ni Leni Robredo na siya daw po ay nahasa. No? Ito po ang sinasabi. Nahasa sa criminal law and litigation. No? Nung siya ay nagpaw. Alam nyo sa lahat, siguro ang iniisip ko kung nahasa ka sa pagiging abogado, parang ang usay-usay ni Leni na ano no, na buhatin ng kanyang bangko. Wala naman po nakakakilala na magaling na abogado yan eh. Di po ba? Sila Kapunan, sino ba yung naririnig natin ng mga abogado pag mga nagkakakasuhan, di ba? Yung mga Fortune, di ba? Ito si Yeshesio Topacio, si Attorney Kapunan. Eh, madalas natin naririnig na mga sikat na abogado. Hindi po natin narinig si Leni kahit kailan na magaling na abogado. Ang galing-galing niya na ano yun, no, na kaya nga po napakahirap na mag-imbita sa graduation ng mga non-achiever. Kasi wala pong ano eh. Is either mag-iikutan lang po kayo. Maganda yung sinabi ni Leni ngayon, ito, kayo ay bahagi ng bahagi ng mas malaking kung ano man. Gagandahan lang po yung mga salita na walang laman o kaya palalakihin yung achievement na hindi naman talaga achievement. Ano po bang achievement sa pagiging abogado? Lang. Hindi ko po sinasabi na ang pagiging abogado ay hindi achievement, no? Pero kung Vice President ka ng Pilipinas at ang masasabi mo lang ay nagimpaw ka ng ilang buwan, hindi ito po sa binabasa ko ngayon, siya po ay PAW from 1997 to 1998. Siyam na buwan daw siyang PAW. Paano ka nahasa sa siyam na buwan na hindi po hasa tawag diyan. Neophyte pa rin yung siyam na buwan pa lang, di ba? Parang ang galing-galing niya kung magbuhat ng bangko. Yun yung problema ni Leni Robredo. Wala sa... ganun lang din yung ano niya, yung mga... Yung pang-barangay yung achievement, tulad ng pinagmamalaki nila Office of the Vice President nung panahon ni Leni Robredo. Pang-barangay lang po yun. Ngayon, tignan niyo po yung angat buhay kung ano po ginagawa. Ikinakalat pa nila, nakuha pa nila ikalat ha. 2 bagyo na po ang nakaraan. Nung unang bagyo, wala silang ginawa. Nahiya siguro dahil may nanghingi na ng donasyon. Nagpalugaw naman ngayon. Alam mo yung mga napakaliliit po. Tapos ang katutak, yung isang bagsakan ng palugaw na yun, ikakalat na nila ng lahat ng kakamping, nagpakalat na nagpalugaw sila. Pilit na achievement. Ito naman po, nasobrahan naman po yung mga fans ng tatlo na to. Yung fans po ng tatlong pamilyang Aquino. Si Cory, si Pinoy, tsaka si Ninoy.
Ito po yung pamagat ng yung paggunita sa kanila. Masusuka na kayo eh. 3 araw, 3 bayani, 1 laban. Grabe, no? Sobrang di ko sinino yun nga eh. Kina-question na yung pagiging bayani niya ngayon eh. In fact, last year, tanda ko, wala na halos nagse-celebrate ng Pagamat holiday pa rin, yung Ninoy Aquino Day, yung August 21. Wala na pong ma-attend sa mga selebrasyon. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating balita ngayong araw. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe ang aming channel at i-click ang notification bell upang ma-update sa mga susunod na balita. Ito po si Idsky News King, magbabalita para sa inyo hanggang sa ating susunod na pagkikita. Drop.